Oy, Pilipinas! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng ka-coffee na nakatutok po sa atin ngayon. Si Senator Bato de la Rosa, abay, nagngingit-ngit. Nakita nyo na ba yan, ka-coffee? Si Bato, galit ito, ka-coffee, dyan sa nangyari. Dyan sa Kingdom of Jesus Christ, sa paghahain po ng warrant of arrest kay fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Galit na galit ito, ka-coffee. Sige, basahin natin, ka-coffee, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Hindi kasi malinaw. Ano ba talaga si Bato dyan? Kakampi ba siya ng gobyerno o kakampi ni Kibuloy? Pero sa mga nangyayari, kahit sa pagdinig pa lang dyan sa Senado, malinaw na pumapabor ito sa kampo ni Kibuloy. O yan, o. Tinan mo, ka-coffee. Kung nababasa ninyo yung art card na yan na ipinapakalat po ng SMNI, kung walang nahuli, palpak. Hindi accurate ang intelligence mo kung hindi mo nahuli yung target mo, 'di ba? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ang pinapatamaan niya dito, ka-coffee, si General Torre, kasi siya yung lead dyan sa pagsaserve ng warrant of arrest dyan po sa Kingdom of Jesus Christ compound. So palpak daw po yan, ka-coffee, ha? Palpak daw po si General Torre dahil hindi nahuli. Wait. Totoo ba? Ganon ba yan? Di ba dating hepe din ng Philippine National Police itong si Bato de la Rosa? Lahat ba ng operasyon ay successful? Di ba? Para sabihin niya na palpak, yes, hindi nahuli ngayong araw, pero baka may nakuha silang impormasyon, may nakuha silang detalye na eventually makatutulong sa kanila para maaresto itong si Kibuloy. Pero not necessarily sayang yung operasyon, no, o walang kinapuntahan yung operasyon na yan. Sabi niya agad, palpak daw. Palpak daw po si General Torre dahil hindi na-aresto itong si Kibuloy dahil yung intelligence report daw hindi accurate. Yan ang sinasabi ni Bato. Hindi lang yan, ha. Marami pa siyang mga statement na binitiwan dito, ka-coffee. At halatang halata talaga kung kanino pumapabor itong si Senator Bato de la Rosa. Halimbawa, itong sinasabi niya, hindi na makapasok ang gustong pumasok, hindi na makalabas ang gustong lumabas. Abay, martial law na yan, hindi na yan tama. Wow, may martial law na pala dyan, ka-coffee, dyan sa Mindanao, dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi na raw po tama yan. Ano bang ibig sabihin dito ni Bato de la Rosa na pag nag-serve, 1 oras lang, aalis agad kapag sinabing wala? Yan ba ang understanding niya sa warrant of arrest? Nakalulungkot lang dahil hepe ito dati ng Philippine National Police at alam niya dapat yung mga kalakaran yan. Ang gusto niya kasi mangyari, pagka-serve mo ng warrant of arrest, siguro 30 minutes lang siguro, kapag sinabi ng mga tao, wala dito, alis ka na kagad. Hindi niya hahagulgulin ba, anong tawag dyan, o bubulabugin o hahanapin sa mga sulok-sulok yung hinahanap nila. Yan siguro ang understanding niya sa warrant of arrest, na in a matter of 30 minutes or 1 hour, kumalas ka kagad dyan, umalis ka kagad dyan. Hindi gano'n si Torre. Gusto ni Torre, galugalugin, ang tawag natin dyan, ang Tagalog natin dyan, hanapin yan sa kada sulok na yan dahil may intel report sila na nandiyan lang si Kibuloy sa loob ng compound na yan. Pero sabi ni Bato de la Rosa, martial law na raw yan. Wow, paano naging martial law yan? Ang trabaho nila dyan, mag-serve ng warrant. Ngayong na-serve na nila ang warrant at wala doon yung siniservan nila, so i-return nila yung warrant sa korte. At ano pang next procedure na gusto nilang gawin? Basta lisanin nila yung lugar. Grabe, ha? Ayaw talaga ni Bato na hahanapin itong si Kibuloy dyan sa loob ng compound. Gusto niya lang, i-serve nyo lang yan. Trabahong tamad ba? Kakatok, tok. Nandyan ba si Kibuloy? Kasi may warrant of arrest kami sa kanya. Siyempre, sasabihin ng mga kaalyado, mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, wala po dito. Sige po, alis na kami. Yan ang gustong mangyari ni Bato de la Rosa doon sa mga police na nag-serve supposedly o magse-serve o eventually in the future, no, magse-serve pa ng warrant kay Kibuloy. Yun ang gusto niyang eksena. Yun ang gusto niyang mangyari at hindi nahahanapin para mapatunayan na totoong wala nga. Tama lang naman ang ginawa nila General Torre dyan eh. May karapatan kaming pumasok, may papeles kami, galing korte. Hanapin namin yan dito sa compound. Kasi may intel report kaming natanggap na nandito siya sa loob. Pero ayaw ni Bato yan, kine-question ni Bato yan. Lisanin na raw po yung lugar. Talaga naman, Bakit? Binayaran ba ni Torre ang lugar na yan? At siya na ang may-ari? Hindi na siguro tama yan. Nakalulungkot lang na ganito yung mindset ni Bato de la Rosa dito sa sitwasyon na yan. Kanino ba talaga siya? Malinaw na malinaw kung kanino ito kumakampi, itong si Bato de la Rosa. Siyempre, tumatanaw din niya ng utang na loob kay Kibuloy dahil malaki rin ang naitulong ni Kibuloy para siya maging senador
Diba? Panahon ni Digong, tumakbo yan sa pagkasenador. Ginamit yung opportunity ni Digong para manalo to sa pagkasenador. Itong si Bato, syempre, tinulungan din siya ni Kibuloy, kaya ngayon, bayad utang. Utang na loob niya yan. At hindi lang yan ka-coffee, nagbanta po ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pupunta sila ng Malacanang para patalsikin ka-coffee itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Tingnan mo? Ano to? EDSA People Power? Good luck kung pakinggan kayo ng taong bayan na suportahan kayo dyan, na magmarcha dyan sa Malacanang at ipanawagan ang pag-alis ni PBBM o pagbaba dyan sa pwesto na yan. Parang si Harry Roque lang yan, kagabi, di ba? Paglaya niya mula sa kustodiya ng House of Representatives, dumiretso agad dyan sa EDSA at dyan po nagsusumigaw. At nag-announce din po ka-coffee itong Kingdom of Jesus Christ na magtutungo daw po sila dyan sa Malacanang para ipanawagan na umalis sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. At isa pang eksena ngayon ka-coffee, yung tawag dyan, yung pagkamatay ng isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hindi naman dahil sa raid, di ba? Kasi may pre-existing condition na yan na hinimatay. So parang ang narrative ngayon ng SMNI ng Kingdom of Jesus Christ, kasalanan yan ng Philippine National Police dahil sa pagsaserve nila ng warrant of arrest. Naglabas naman po ng statement itong Philippine National Police at sinasabi nila, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Hindi na nila kasalanan kung ipapangsalag ang mga babae, pangsasalag ang mga lalaki o mga bata o mga may kapansanan para hindi lang maaresto itong si Kibuloy. Ito, nasa headline ng Philippine Star. Kung inyo mababasa dyan sa headline ng Philippine Star, Kingdom of Jesus Christ followers threaten to overthrow Marcos Jr. presidency. Wow, ang lakas nila. Patatalsikin daw po si Pangulong Bongbong Marcos para para iupo nila si Inday Sara Duterte. Yan ang iupo nila dyan. Excited silang mapaupo yang si Inday Sara Duterte. Aba, isang malaking good luck yan. Teka, hanapin lang natin ka-coffee yung isang balita na yan. Pupunta daw sila sa Malacanang. Ito, nakita ko na. Sige, headline tayo mula dito sa Bombo Radio News. Ayan, bomboradio.com. Ayan, nasa mga pahayagan na ito ka-coffee, itong banta na ito ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na magtutungo nga sila dyan sa Malacanang. Headline, rally ng followers ni Kibuloy sa Malacanang, wala pang schedule, sabi ng abogado nila. Akala ko ngayon pero magrarally, basta magrarally daw po sila dyan. Nilinaw ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, na hindi pa ngayon may isasagawa ang naipanawagan nilang malaking rally at pagmarcha ng mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit ganyan? Bakit biglang umatras? Kasi may pa-press conference na yan Nakita pa nga natin ka-coffee yung isang babae na nagsasalita at hinihikayat yung mga miyembro nila ng Kingdom of Jesus Christ na magtungo na sa Malacanang para patalsikin na itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang umatras. Wala pa raw date kailan naman gagawin yan. Siguro dahil sa nangyari kaninang madaling araw, kasi di ba alas 5 ng umaga, alas 5, alas 4 nang ihain yung warrant of arrest na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Siguro dahil dyan, kaya umatras itong mga miyembro ng KOJC. And baka hindi pa nakakakuha ng sapat na suporta. Pero if ever na matutuloy yan, syempre, hindi mawawala dyan yung mga dumadalo sa Mautog Rally. Syempre, yung kampo ni Harry Roque. Kasi sa tingin din ni Harry Roque siya iginigipit. Pero masaklap nga ang sitwasyon ngayon ni Harry Roque dahil marami pang mga dokumento na magli-link sa kanya dyan sa Pogo. Yan ang sinasabi ng PAOK, Ayon kay Torion, sa panayam ng Bombo Radio, nakafocus sa mga followers ni Kibuloy sa mga kaganapan sa Davao City kung saan sinalakay sila ng libo-libong tauhan ng PNP Region 11 para magsilbi ng warrant of arrest. Grabe yung termo. Sinalakay daw sila. Nag-serve lang po. Nag-serve ng warrant of arrest lang itong Philippine National Police dahil tungkulin nila yan. Inutusan sila ng korte na arestuin si Kibuloy dahil may warrant of arrest yan. Gayon pa man, wait lang. Pero bagamat PNP yung nag-serve, bagamat korte yung nag-uutos, ang sisi lahat nila kay PBBM. Lahat yan kay PBBM ang sisi. Kasi instruction daw lahat ni PBBM yan, ginigipit daw po sila ng gobyerno, etc. etc. Gayon pa man, tiniyak na umanong itutuloy ito sa mga susunod na araw upang mailahad ang kanilang saloobin at panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipitigil na ang panggigipit sa mga followers ng nagtatagong pastor. Alam mo, madali lang ang solusyon dyan
isuko ninyo si Kibuloy. Due process naman yan eh. May pagtanggol niya yung sarili niya. Kuha siya ng 100 abogado, pinakamagagaling na abogado para ipagtanggol siya. Kung wala siyang kasalanan dyan, absuelto siya dyan. Absuelto siya dyan. Saglit lang yan. 2 years, 3 years, yan, maabsuelto siya dyan, makalaya siya dyan. Ang problema, di ba, kung ikaw yung leader na isang samahan, kung ikaw yung nagiging cause ng kaguluhan ng mga miyembro mo, edi mag-surrender ka. Yun lang naman yun eh. Di ba? Kung ikaw si Kibuloy, nakikita mo, nasisira yung mga miyembro mo, yung mga disipulo mo, yung mga followers mo, yung mga fans mo, nagkakagulo, naaapektuhan dahil sa pagtatago mo. At ang solusyon dyan sa kaguluhan na yan, magiging mapayapa na yan, yung pagkaka-freeze ng assets na yan, matitigil na yan. Kung haharap ka, susuko ka at haharapin mo ang batas, hindi tapos yung problema. As simple as that eh. Yan lang ang solusyon niyan eh. Pero hindi magawa kasi ni Kibuloy. Anong iniisip niya dyan? Pansariling interes niya lang din. Yung kanyang kalayaan. Dahil alam niya na kapag naaresto na siya, kapag nasa loob na siya, mahihirapan siya. Ayan, kaya ayaw sumuko. At isa pa, yung sa Estados Unidos, di ba? Yung kaso niya sa USA. Isa din sa kinakatakot niya. Sinabi nila, extradition, na baka ipagurgur daw siya ng Amerika or baka magkaroon ng i-request ng Amerika na kunin siya, di ba, doon siya litisin, etc. Yan ang kinakatakot niya. Maging sa Estados Unidos ay nanawagan ng People Power ang Maisog Group para kondinahin ang itinuturing nilang overkill sa pagsalakay sa KOJC compound. Good luck kung makukumbinsin nila ang gobyerno ng Amerika na bawiin yung mga reklamo sa kanya. Pero depensa ng pulisya, nagpapatupad lang sila ng kautusan mula sa korte kung saan maraming kasong kinakaharap si Kibuloy. Exactly. Kabilang na dito, alam nyo naka-coffee kung ano yung mga kaso na yan na kinakaharap po ng pastor. So naurong yan, akala ko nga kanina eh. Kanina sila magmamarcha pero wala pa po palang eksaktong date yan ka-coffee. Mukhang umatras ito dahil na-stress sila dun eh sa pagsaserve ng warrant of arrest. Ang sinasabi kasi ng PNP, may natanggap silang balita, di ba? Nakatanggap sila ng intel report na nandiyadyaan si pastor, nandiyadyaan ang pugante, nandiyadyaan si Kibuloy sa loob ng compound nila. Wala eh. Di ba? Meron pa ito ka-coffee. Bago lang ito oh. Ang mga supporters ni FPRRD. Dinadawit nila dito si Senadora Amy Marcos. Basahin natin ito ka-coffee. The Good Marcos, si Amy Marcos, tinutukoy nila dito. Kasi mga FPRRD supporters ito, may open letter sila. Bago lang ito. Kakabrowse lang natin. Sige, basahin natin ka-coffee itong open letter na ito para kay Senator Amy Marcos. Ayan, naipit na tuloy si pambansang ate dito. Yan, hindi niya na pwedeng idahilan niya na pamamangka niya sa dalawang ilog, no? Yan, pinipressure na siya dyan. Magsalita siya. Sige, basahin natin to. Ngayon lang ito ha. We demand Senator Amy Marcos to speak out. Ito, anong nilalaman? Nako, bago-bago ito ha. Interesting ito ha. Dear Senator Amy, we have waited patiently for far too long for you to finally speak out and stand up for what is right. Ano yan? Inabandon na rin sila ni Amy Marcos? You have seen firsthand the travesty of our Constitution, the wanton abuse of power of your own flesh and blood, and yet you chose to play it safe. Hala ka. Kailangan na pumili ni Senadora Amy Marcos dyan. Nagdidimad na mga Duterte. While we acknowledge the fact that you are torn between family and Filipino nation, know that you have taken an oath to serve your people. Our country is in deep crisis, and it is because of your brother's weak and incompetent leadership. Grabe itong mga supporters ni Digong yung mga term weak daw po si PBBM at incompetent daw po si PBBM. Tingnan ninyo, kung weak si PBBM, bakit nabulabog kayo dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Di ba? Bakit nabubulabog ngayon si Harry Roque? Bakit tila pabagsak ng pabagsak ang mga Duterte ngayon kung weak si PBBM? Yan ba ang weak? Magagawa ba yan ng isang weak? Kasi binibintang din si PBBM ang gumagawa niyan eh. Di kung weak pala, bakit nangyayari yan? Diba? Kayo makakasagot niyan. Until when will you look the other way? The sniffing, snorting video came out and yet you remained silent. Fake news naman kasi yung sniffing video na yan. You could have done a great service to us Filipinos if you yourself had spoken that indeed your brother is into illegal drugs and is not capable of leading the nation. Good luck. Good luck, Amy Marcos. Pinipressure ka na ng mga Duterte supporters. Nako.
Cathy Binag, a credible witness, ha? Credible ba si Cathy Binag? Came out of the woodworks with factual stories to tell your brother and his family's alleged drug addiction, and yet again, you remain silent. You, of all people, know the veracity of Cathy Binag's stories. You came see your two eyes how your brother is allowing your cousin and his minions to go after the Dutertes and crush them to the ground. So, di ba kasalanan ni Inday yan? Kung bakit sila binabash ngayon? The way siya sumagot, di ba? The way siya mga twiran. Yung sigalot nila ni Senator Risa Ontiveros, pati ba naman yun, isisisi nyo sa gobyerno? Isisisi nyo kay PBBM? Parang hindi naman acceptable yan. You could not even stand up for former President Rodrigo Duterte, who gave your father the proper burial your family had cried out for many years. You could not even stand up for VP Binay, or VP Binay, VP Inday Sara, whom you talked into believing in your unity. Hello, pressure, pinipressure si Ivy Marcos dyan. You could not even stand up for every Filipino. Hindi kami kasama dyan, kayo lang yan. We could no longer let you sit comfortably while both the Congress and the Senate have become circuses of fake witnesses being hired by the media behind all this mess. Haven't you seen today's police brutality at the KOJC headquarters? These people believed in you and your family. You know the real score behind the Pogo's war. You know the puppet masters behind the demolition job against your friend Sara. Senator Amy, we no longer need your sympathy. We no longer need your cute slogans and TV ads. We need you to show us that you really are your father's daughter and that you are made of the same metal that made him a great leader. That indeed you are the good Marcos. Allow us then to believe in you. Speak now or never. Hashtag Amy speak out. Hashtag defend the people. Hashtag FPRRD supporters. Ang liham na ito ka-coffee ay ginawa ng mga supporters ni Digong. O, sige, anong masasabi niyo dyan? Oy, good luck kay Senadora Ivy Marcos. Sinisigil na siya. Ano to, karma na rin ba to ni Senadora Ivy Marcos? Dahil sa pamamangka niya sa Dalawang Ilog. Ayan, nakita niya na kung anong ugali ng mga supporters ni Digong. Sige, pagtanggol niya pa rin yan. O, sige, magsalita siya. Kampihan niya mga Duterte. Yan, magkakaalaman na. O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Ilagay sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Comment lang dyan sa ating comment box. No? Kung nasa Facebook po kayo, please make sure na kayo ay naka-follow, naka-like na sa ating Facebook page. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Ayan, nandiyan po sa baba. Ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!